lumayas kayo. Ang mga salitang yan, hindi ko akalain na magmumula sa bibig ko, at lalong hindi ko akalain na isisigaw ko yan sa sarili kong mga magulang. Sa loob ng sarili kong bahay, lumayas kayo sa bahay ko. Ngayon din, nakita ko ang gulat sa mga mata nila. Pero hindi gulat, dahil sa ginawa nilang pagwasak. Hindi, gulat sila dahil sa wakas. Sumagot ako. Sa wakas, lumaban ako. Nakita ko kung paano nagbago ang ngiti sa mukha ni Mama. Kanina lang. Pagdating niya, para siyang reyna na ipinagmamalaki ang kanyang bagong palasyo. Ngayon, ang ngiti niya ay naging isang mapaklang linya. Isang tingin na puno ng panghuhusga. Isang tingin na nagsasabing, wala kang utang na loob. Ang kapatid ko namang si Marco, na nakatayo sa likod niya, ay mayabang na iwinawagayway ang kanyang cellphone. Nandoon daw ang mga plano para sa bago naming bahay. Ang asawa niyang si Isabel, nakangiti ng matamis. Silang tatlo, nakatayo sa gitna ng mga guho. Mga guho ng pangarap ko. Mga guho ng pinagpaguran ko. At sa kanilang mga mukha, wala akong nakitang pagsisisi. Ang nakita ko lang ay pagkadismaya. Pagkadismaya dahil nahuli ko sila. Dahil umuwi ako ng maaga. Dahil sinira ko ang kanilang feeling panalo na sandali. Sa halip na humagulgol, sa halip na magwala, isang bagay ang ginawa ko. Huminga ako ng malalim at ngumiti. Isang malamig na ngiti. Isang ngiti na nagsasabing, game over. Kinuha ko ang aking cellphone. Dahan-dahan. At sinimulan kong kunan ng video ang lahat. Ang bawat sirang pader, ang bawat basag na baldosa, ang bawat piraso ng muebles na winasak nila. At habang ginagawa ko yon, tiningnan ko sila sa mata. Hindi na ako umiyak. Tapos na ang panahon ng pag-iyak. Ako si Maya, 31 anyos, isang commercial real estate broker sa Maynila. At sa loob ng halos 10 taon, mula nang makagraduate ako ang naging breadwinner ng pamilya namin. Hindi nila hiningi, pero ibinigay ko. Kasi mahal ko sila. Kasi pamilya kami. Noong nagsisimula pa lang ang negosyo ni Kuya Marco, ako ang nagbigay ng puhunan. Galing yun sa unang malaking komisyon na nakuha ko noong naospital si Papa. Ako ang sumagot sa lahat ng bayarin sa ospital kahit halos maubos ang ipon ko. Noong gusto ni Mama na magbakasyon sa Korea kasama ang mga amiga niya, ako ang bumili ng ticket at nagbigay ng pocket money. At ang bahay na ito, itong lake house sa Tagaytay, ito ang para sa akin. Ito lang ang hiniling ko para sa sarili ko. 5 taon ko itong pinag-ipunan. Bawat pisong kinikita ko, maingat kong tinatabi. Hindi ako bumibili ng mga mamahaling gamit. Hindi ako sumasama sa mga out-of-town trip ng mga kaibigan ko. Bawat butil ng pawis ko, bawat oras ng overtime, bawat weekend na nagtrabaho ako para dito. Oo, nagbigay sila ng tulong. Isang birthday gift daw. 800,000 5 taon na ang nakalipas. Pero ang natitirang 11 million para sa down payment at ang buwan-buwan na hulog sa bangko sa loob ng 5 taon, dugo at pawis ko ang lahat ng yon. At yung 800,000 na yon, yun ang naging lisensya nila para pakialaman ng lahat. Yun ang bala nila na laging isinusumbat sa akin sa tuwing may hindi ako napagbibigyan. Ngayon, nakatayo sila sa gitna ng pinaghirapan ko. Giniba nila, winasak nila, nang walang paalam. At ang dahilan, para ibigay sa paborito nilang anak, para maging bagong tahanan ni Kuya Marco at ni Isabel. Dahil para sa kanila, mas may karapatan siya. Dahil mas mapapakinabangan niya. Dahil ako ay abala lang palagi sa trabaho. Isang walking ATM na walang karapatang magkaroon ng sariling santuwaryo. Nakangiti pa rin ako habang nagre-record. Alam ko ang iniisip nila. Iniisip nilang magagalit ako, iiyak, at sa huli, tulad ng dati, ay susuko na lang. Papayag na lang, para wala ng gulo, para mapanatili ang kapayapaan sa pamilya. Pero may isang bagay, isang napakahalagang resibo na hindi nila alam. Hindi nila alam na bago ako pumunta dito, katatapos ko lang isara ang pinakamalaking deal sa buong career ko. Mayroon akong sapat na pera para labanan sila sa korte hanggang sa magsawa sila. Hindi nila alam na ang best friend kong si Ana ay isa sa mga pinakamagaling na abogado sa bansa
At isang tawag ko lang, handa siyang tulungan ako. At higit sa lahat, hindi nila alam na ang titulong hawak-hawak nila na ipinapakita sa mga kontratista ay isang kopya lamang, isang pekeng power of attorney dahil ang orihinal na titulo, ang nag-iisang dokumento na kinikilala ng batas, ay nasa safety deposit box ko sa bangko. Hindi nila alam na ang bawat pako, bawat baldosa, bawat sentimo ng buwis para sa lupang kinatatayuan ng bahay na ito ay nakapangalan lahat sa akin. At sa akin lang, ang akala nila, winasak nila ang bahay ko. Ang hindi nila alam, winasak nila ang sarili nilang kinabukasan. Kung naranasan mo na ang pakiramdam na maging estranghero sa sarili mong tahanan, kung naramdaman mo na ang sakit ng pagiging hindi pinapahalagahan ng mga taong pinakamamahal mo, i-like at i-share mo ang video na to at huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang kwento nyo. Simulan na natin. Habang nakatayo ako sa gitna ng winasak kong sala, narinig ko ang pamilyar na tunog ng sasakyan ng mga magulang ko sa batuhan naming driveway. Sa isang saglit, umasa ako na baka nagkamali lang ako ng bahay, na baka nananaginip lang ako ng masama. Pero ang pag-asa na iyon ay agad na napalitan ng isang malamig na kaba. Ang telepono ko ay nasa kamay ko na, handa nang tumawag ng pulis, nang bumukas ang pinto. "Maya, anak! Ang aga mo yata," bati ni Mama. Isang malawak na ngiti ang nakapintas sa kanyang mukha. Isang ngiti na unti-unting naglaho nang makita niya ang ekspresyon ko. Nakasuot siya ng puting linen na pantalon at isang magandang coral na blouse. Ang kanyang buhok na may mga puti ng hibla ay nakatali sa isang perpektong bun. Sa likod niya, sumunod si Papa, na halatang hindi komportable sa kanyang suot na cargo shorts at fishing vest. Para silang mga turista na handang mag-relax. Hindi mga utak sa likod ng isang demolisyon. Anong nangyari sa bahay ko? Ang boses ko ay halos pabulong. Mas mahina kaysa sa inaasahan ko. Nanginginig. Puno ng hindi makapaniwalang sakit. Iwinagayway lang ni Mama ang kanyang kamay, na para bang iwinawaksi ang isang langaw. Maingat siyang humakbang sa mga nabasag na baldosa. "Ay nako, wag mong intindihin niyang kalat," sabi ng kontraktor. "Lilinisin naman daw nila lahat yan sa susunod na buwan." Ang tono niya ay sobrang kaswal, na para bang nagrereklamo lang ako sa isang maliit na dumi. "Magiging napakaganda nito kapag natapos na," dagdag pa niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang pangarap na hindi ko maintindihan. "Natapos?" Inulit ko ang salita, parang banyaga sa pandinig ko. "Ma, anong pinagsasabi niyo? Sinong nagbigay ng permiso para dito?" Kumunot ang noo niya, na para bang ako ang nagsasabi ng isang bagay na walang katuturan. "Aba, kami, anak, ang papa mo, at ako. Ilang buwan na naming pinaplano itong renovation." Kinuha ko ang cellphone ko at mabilis na tiningnan ang mga text messages namin. Maraming mensahe mula kay Mama sa mga nakaraang linggo, pero lahat ay tungkol sa mga karaniwang bagay. Mga update sa laro ng basketball ng pamangkin ko, mga tanong kung darating ako sa Sunday dinner, mga paalala tungkol sa kasal ng pinsan ko. Wala, talagang wala. Walang kahit isang salita tungkol sa paggiba sa bahay ko. Wala namang nakasulat dito tungkol sa renovation. Sabi ko, ipinapakita ang telepono ko na para bang isa itong ebidensya sa korte. Tumikim si Papa. Nabanggit yan ng Mama mo noong hapunan 3 linggo na ang nakalipas. "Sabi mo pa nga, okay lang sa'yo." Tinitigan ko siya, sinusubukang alalahanin. "Ang alin po ang okay lang sa akin?" "Yung remodeling." Sabat ni Mama. "Sinabi namin sa'yo na gusto naming i-update yung kusina at buksan yung sala. Nasa cellphone ka nga noon, pero tumango ka at sinabing maganda raw yung plano. At doon, isang malabong alaala ang bumalik sa akin. Pagod na pagod mula sa isang linggong negosasyon at nagmamadaling sumagot sa mga email ng kliyente habang nagsasalita si Mama tungkol sa kung anuman, maaaring tumango nga ako nang hindi talaga nakikinig. Isang tango ng paggalang. Isang tango para lang matapos na ang usapan. Pero hindi iyon isang permiso, kahit pa sinabi ko yon na hindi ko naman matandaan. Nagsimula ako, dahan-dahan para idiin ang bawat salita,
Ito ang bahay ko. Hindi niyo pwedeng basta na lang kunin ng isang kontraktor at gibain ang lahat nang wala ang malinaw kong pahintulot. Hindi niyo ito pag-aari. Ang ekspresyon ni Mama ay biglang nagbago. Isang bagay na malamig ang dumaan sa kanyang mga mata. Maya, anak, huwag ka namang maging madrama. Ginagawa namin to para sa pamilya. Malapit ng mga ilangan ng mas malaking espasyo ang Kuya Marco mo at si Isabel. At itong bahay, madalas naman itong walang tao, mas makatuwiran. Nagawin itong mas magagamit para kapag bumisita sila, ang mga salita niya ay parang isang sampal. Isang sampal na hindi ko inaasahan para kapag bumisita si Marco at si Isabel. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salitang iyon. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang mas malalim na sakit. Isang kirot na pamilyar. Hindi lang para bumisita anak, para doon na sila tumira. Malumanay na pagtatama ni Mama, na para bang nagpapaliwanag lang siya ng isang simpleng bagay sa isang bata. Ilang buwan na natin tong pinag-uusapan. Lumalaki na ang marketing firm ng kuya mo at gusto niyang magbukas ng satellite office dito sa labas ng syudad. Perpekto para sa kanila itong lake house. Maluwag para sa opisina. At saka, alam mo na, sinusubukan na nilang magka-baby. Pakiramdam ko ay umiikot ang buong paligid. Tumira dito. Ma, bahay ko po ito. Ako ang bumili. Ako ang may-ari. Ang mga salita ko ay parang walang bigat. Parang hangin lang na dumaan sa kanila. Well, technically, tumulong kami sa down payment. Mahinang sabi ni Papa. Na para bang nahihiya pa. Binigyan niyo po ako ng 800,000 limang taon na ang nakalipas bilang regalo sa kaarawan ko, sagot ko. Ang boses ko ay nagsisimula ng manginig sa pigil na galit. Ang natitirang A4, 2 million ay galing sa ipon ko at ako lang mag-isa ang nagbabayad ng mortgage buwan-buwan mula noon. Bumuntong hininga si Mama, isang buntong hininga ng isang taong pagod na sa pagiging hindi makaintindi ng kausap. Walang may inaangkin dito. Pinapaganda lang natin para magamit ng lahat. Palagi ka namang abala sa trabaho. Halos 2 beses sa isang buwan ka lang pumunta dito. Sila Marco at Isabel. Dito talaga sila titira. Aalagaan nila ito ng maayos. Ang huling mga salita niya ang tuluyang bumasag sa akin. Aalagaan nila ito ng maayos. Ang implikasyon ay malinaw. Ako, ang makasariling career woman, ay hindi marunong mag-alaga. Ako, na nagbuhos ng dugo at pawis para sa bawat sulok ng bahay na ito, ay pabaya. Sila, ang paboritong anak, at ang kanyang asawa, ang tunay na nakakaalam ng halaga ng isang tahanan. Ito ang parehong kwento na narinig ko sa buong buhay ko. Habang pinoproseso ko ang lahat ng ito, isa pang sasakyan ang huminto sa labas. Isang pamilyar na silver sedan. Si Kuya Marco. Kasama niya si Isabel. Pumasok sila sa loob nang hindi man lang kumakatok, na para bang pag-aari na talaga nila ang lugar. Maya! Uy! Bati ni Kuya, nakangiti ng malapad. Sabi ni Mama, nagtatampo ka raw sa renovation. Dinala ko yung mga plano para ipakita sa'yo. Sigurado ako, kapag nakita mo kung anong ginagawa natin, magugustuhan mo. Itinabi ko ang cellphone ko. Kuya, bahay ko to, di ba? Tanong ko ng diretsyo. Oo naman. Sagot niya. Na para bang ang tanong ko ay katawa-tawa. Pero, di ba ipinaliwanag na ni na Mama at Papa yung arrangement? Na mas praktikal, kung kami na ni Isabel, ang full-time dito. Halos hindi ka naman umuuwi dito. Walang arrangement, mariin kong sabi. Ito ay pag-aari ko. At walang sino man ang humingi ng permiso sa akin bago gibain ito. Sumingit si Isabel. Ang kanyang ngiti ay puno ng pekeng simpatya. Maya, alam kong mahirap ang pagbabago. Pero para naman sa ikabubuti ng lahat ito, ang luma na kasi ng kusina mo at ang layout ng sala, sobrang sikip. Bubuksan namin lahat, lalagyan ng French doors papunta sa deck. At gagawa kami ng totoong master suite sa itaas. Wala akong pakialam, sabi ko. Ang pakialam ko ay bahay ko ito. At wala kayong karapatang magdesisyon tungkol sa mga renovation na hindi ko inaprubahan. Ang mga salita ay lumabas sa bibig ko nang walang pag-aalinlangan. Ang takot na nararamdaman ko kanina
ay napalitan na ng isang matatag na determinasyon. Nawala ang ngiti sa mukha ni Kuya Marco. Ano ba, Maya? Huwag ka namang ganyan. Tinutulungan lang kami ni na Mama at Papa. At saka, hindi mo naman talaga ginagamit tong lugar. Dahil lang ba palagi akong nagtatrabaho? Ibig sabihin, pwede nyo nang kunin ang pinaghirapan ko? Ang tanong ko ay tumama sa kanila. Ngunit parang hindi pa rin nila naiintindihan ang bigat nito. Alam mo, tama si Mama mo, biglang sabi ni Isabel. Ang kanyang matamis na ngiti ay naging isang matalim na tingin. Sobrang selfish mo talaga pagdating sa bagay na ito. Doon na ako sumabog. Selfish? Ako pa ang selfish? Kayo ang pumasok sa bahay ko at sinira ito. Kayo ang nagpaplano na agawin ito. At ako pa ang makasarili? Lumayas kayo. Mahina kong sabi sa simula. At nang hindi sila gumalaw, inulit ko. Mas malakas. Lumayas kayo sa bahay ko. Ngayong din, kayong lahat. O tatawag ako ng pulis. Nagkatinginan sila. Nagulat sa biglaang pagbabago ng aking ugali. Si Isabel ay napanganga. Si Kuya Marco ay namula sa galit. At si Mama, nagsimulang umiyak. Sinasabing, hindi niya akalain na kaya kong magsalita ng ganoon sa kanila. Umalis sila. Iniwan akong mag-isa sa gitna ng mga guho. Sa sandaling nawala ang sasakyan nila sa paningin ko, kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang nag-iisang tao na alam kong makakaintindi. Ang best friend ko, si Ana. Ana, kailangan ko ng tulong. Sabi ko, ang boses ko ay basag na. Sinira nila ang bahay ko. Sa loob ng 20 minuto, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula sa pagdating ko hanggang sa pag-alis nila. Nakinig si Ana ng walang putol. Nang matapos ako, may mahabang katahimikan. Maya, teka lang. Linawin natin. Sabi niya sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bahid ng galit. Kumuha ang mga magulang mo ng kontraktor para gibain ang kusina at sala mo nang walang pahintulot dahil plano nilang ibigay ang bahay mo sa kuya mo? Oo, sagot ko habang pinupunasan ng mga luha. Hindi yan legal, Maya. Hindi nila pwedeng basta-basta na lang angkinin ang property mo. Alam ko, Ana, pero hindi ako makapaniwala na ginawa talaga nila. Narinig ko siyang bumuntong hininga. Lagi namang ganyan ang pamilya mo. Si Marco ang golden child. Pero ito ay ibang level na. Anong gagawin ko? Tanong ko. Tumingin ako sa paligid. Sa mga taon ng pag-iipon at pagsisikap na nawasak sa isang iglap para lang sa kaginhawaan ng kapatid ko. Isang bagay na matigas at malamig ang namuo sa dibdib ko. Isang desisyon. Tatawagan ko ang abogado ko. Sabi ko kay Ana. At sisiguraduhin kong hindi na ito mangyayari ulit. Pagkatapos ng tawag namin, naglakad ako sa buong bahay. Maingat, metodikal. Kinunan ko ng litrato at video ang lahat. Ang sirang kusina, ang ginibang sala, ang mga gamit sa construction na nakakalat. Pagkatapos, nag-drive ako papunta sa isang maliit na hotel sa bayan at doon, binuksan ko ang aking laptop. Hinanap ko ang deed ng property. Malinaw, walang duda. Ang bahay ay nakapangalan sa akin. At sa akin lamang. Nagdraft ako ng isang email sa aking abogado, si Attorney Reyes. Ipinapaliwanag ang lahat at humihingi ng isang emergency consultation. Pagkatapos, ipinadala ko ang mensahe sa aming family group chat para maging malinaw ang lahat. Simula ko. Ang lake house ay pag-aari ko. Binili ko ito gamit ang sarili kong pera. Ako ang nagbabayad ng mortgage at ako ang nag-iisang may-ari. Ayon sa titulo, walang sino man ang may pahintulot na magsimula ng anumang renovation. Simula ngayon, lahat ng trabaho ay dapat itigil at lahat ng miyembro ng pamilya ay dapat umalis sa property. Ang aking abogado ay magpapadala ng formal na abiso tungkol dito. Anumang karagdagang pagpasok o pagkasira sa aking ari-arian ay hahantong sa legal na aksyon. Nag-alinlangan ako bago ito isend. Ito na yon. Ang sandali kung saan gumuhit ako ng linya na hindi na pwedeng tawirin. Pinindot ko ang send. Halos kaagad-agad, nag-vibrate ang telepono ko. Sunod-sunod, ang mga tugon ay dumating na parang isang baha. Unang-una, si Mama. Isang mahabang talata tungkol sa kung gaano siya nasaktan
na kaya kong pagbantaan ang sarili kong pamilya ng demanda. Paano raw niya ito maipapaliwanag sa mga kamag-anak namin? Ito raw ay isang kahihiyan sa aming apelyido. Hindi niya maintindihan kung bakit ako nag-iinarte sa isang bagay na para naman daw sa ikabubuti ng lahat. Bawat salita ay dinisenyo para iparamdam sa akin na ako ang kontrabida, na ako ang walang puso. Sumunod si Papa. Mas maikli ang kanyang mensahe, ngunit mas masakit. Sinabi niyang nag-overreact lang ako, na dapat ayusin namin ito sa loob ng pamilya at huwag nang mag-eskandalo. Ang tono niya ay puno ng pagkadismaya, na para bang binigo ko siya bilang isang anak. At si Kuya Marco, ang kanyang mensahe ay puno ng purong galit. Inakusahan niya akong sinisira ang kanyang mga plano. Inggit lang daw ako sa kanya, inggit daw ako dahil siya ay may asawa na at magkakaroon na ng sariling pamilya habang ako ay abala lang sa pagpapayaman. Vindictive daw ako, mapaghiganti. Hindi ko na sila sinagot. Minute ko ang group chat at itinagol ang cellphone ko. Kinabukasan, linggo ng umaga, nakipagkita ako kay Ana sa isang coffee shop. Niyakap niya ako ng mahigpit. Grabe ang itsura mo, sabi niya, na siyang dahilan kung bakit mahal ko siya. Hindi siya kailanman nagpapaligoy-ligoy. Grabe rin ang pakiramdam ko, sagot ko. Ikinuwento ko sa kanya ang pagdating ni Kuya Marco at ang mga sinabi nila. Hindi ako makapaniwala na dumating siya doon at umakto na parang may karapatan siya. Sabi ni Ana, umiiling. Ang kapal ng mukha. Unreal. Yun ang pinakamasama, Ana. Ang nakakainis ay, sa tingin nila, wala silang ginagawang masama. Sa isip nila, sila pa ang biktima dito. Anong sabi ni Attorney Reyes? Inihahanda na niya lahat ng legal notices. Bukas daw ipapadala. Sa tingin niya, kapag nakita na ng mga magulang ko ang mga opisyal na dokumento mula sa isang abogado, aatras na sila. Sumimangot si Ana. Sa tingin mo, aatras sila? Hinalo ko ang kape ko. Hindi ko alam. Ang pamilyang kilala ko, hindi sana nila ito gagawin. Sa simula pa lang, habang nag-uusap kami, sunod-sunod na naman ang pag-vibrate ng telepono ko. Mga mensahe mula sa mga kamag-anak. Isang mensahe mula kay Tita Linda, kapatid ni Mama. Hindi ako makapaniwala na kaya mong gawin ito sa mga magulang mo pagkatapos ng lahat ng ginawa nila para sa'yo. Ipinakita ko ito kay Ana, na umirap lang. Hulaan ko. Narinig niya lang ang version ng mama mo. Eksakto. Sunod-sunod pa ang mga mensahe. Mga pinsan, mga kaibigan ng pamilya. Lahat sila ay nakatanggap na ng update mula kay Mama tungkol sa aking teribleng pag-uugali. Ang social media ay naging korte at ako na ang nahatulan nang hindi man lang dinidinig ang panig ko. Bawat mensahe ay parang isang maliit na patalim na tumutusok sa akin. Bakit napakadali para sa kanila na husgahan ako? Bakit ang bersyon ni Mama palagi ang tama? Alam mo kung anong kailangan mong gawin? Sabi ni Ana. Ang kanyang boses ay seryoso. Lumaban ka. Hindi lang sa legal na paraan, kundi sa publiko. Kung ikakalat nila na ikaw ang hindi makatwiran, kailangan mong siguraduhin na malaman ng mga tao ang totoo. Ayokong ilabas ang drama ng pamilya sa social media, Ana. Hindi ako nagsasabi ng drama. Ang sinasabi ko, mga katotohanan, facts. Kapag may nagtanong sa'yo, sabihin mo ang totoo. Kumuha ang mga magulang mo ng kontraktor para gibain ang bahay mo nang walang paalam, para ibigay ito sa kapatid mo. Period. Walang emosyon, walang drama, facts lang. Tama siya. Buong buhay ko, sinubukan kong panatilihin ang kapayapaan, umiwas sa gulo. Pero ang pananahimik ko ay hindi ako prinotektahan. Ginawa lang nitong mas madali para sa kanila, na abusuhin ako. Sige, sabi ko, tumango. Facts only. Kaya ko. Yan, Lunes ng umaga, nakatanggap ako ng email mula kay Attorney Reyes. Ang mga cease and desist letter ay naipadala na sa pamamagitan ng certified mail at email sa aking mga magulang, kina Marco at Isabel, at sa contracting company. Binasa ko ang mga legal na salita, malinaw. Walang paligoy-ligoy. Inilatag nito ang aking pagmamay-ari sa property at hinihiling na itigil agad ang lahat ng trabaho.
Mayroon ding demand letter na naniningil sa aking mga magulang na bayaran ang lahat ng pinsala sa property, na may deadline na 15 araw para tumugon. Nasa hotel ako nang tumawag si Mama. Hinayaan ko itong mag-ring hanggang sa mapunta sa voicemail. Tumawag siya ulit. Pagkatapos si Papa. Tapos si Kuya Marco. Hindi ko sinagot ang mga tawag nila. Pinakinggan ko ang mga voicemail. Ang boses ni Mama ay matinis sa galit. Maya, anong ginawa mo? Nakatanggap kami ng legal threat mula sa kung sinong abogado. Sinasabing nag-trespass kami sa sarili mong property. Kalokohan ito. Itigil mo to ngayon din bago mo ipahiya ang buong pamilya. Ang boses ni Papa ay pagod at dismayado. Anak, alam kong galit ka, pero hindi solusyon ang pagkuha ng abogado. Tawagan mo ang mama mo para maayos natin to. Si Kuya Marco. Galit na galit. Nagbibiro ka ba? Nagpadala ka ng cease and desist? Umiiyak si Isabel. Nagkakaroon ng breakdown si Mama. Lahat dahil lang hindi mo kayang ishare ang isang stupid na bahay na halos hindi mo naman ginagamit. Mag-mature ka nga. Maya, binura ko lahat ng voicemail at binuksan ang laptop ko. Panahon na para magsaliksik ng mga restoration contractor at kumuha ng mga quote para sa pag-aayos ng pinsala. Pagsapit ng Martes ng hapon, mayroon na akong mga pagtatantya mula sa 3 magkakaibang kontraktor. Ang mga numero ay nakakagulat. Sa pagitan ng mga custom cabinet na sinira, ng hardwood floors na nasira, ng mga ilaw na nawawala, at ng trabaho para ayusin ang lahat ng demolisyon, ang halaga ay aabot sa halos 5,000, 5 milyong piso. Ipinadala ko ang lahat ng pagtatantya kay Attorney Reyes. Tumawag siya sa akin. Ang mga estimate ay akma sa pinsalang idinokumento mo, sabi niya. Ang problema, ang demolisyon ay laging mas mabilis at mas mura kaysa sa restorasyon. Sinira nila ang kusina mo sa isang araw. Aabuti ng ilang linggo para maitayo ulit yan ng maayos. 5 milyon. Bulong ko. Hindi pa rin makapaniwala. Oo, at konserbatibo pa yan, sabi niya. Kung gusto mong i-upgrade sa level ng mga materyales na plano nilang ilagay para sa kapatid mo, mas malaki pa dyan. Ayoko ng plano nila. Gusto ko kung anong mayroon ako dati. Naiintindihan ko. Isasama ko ang mga estimate na ito sa demand natin. Speaking of which, nakatanggap na kami ng sagot mula sa kanilang abogado kaninang umaga. Nanlamig ako. Kumuha sila ng abogado? Oo. Isang kaibigan ng papa mo. At ang sagot nila, hindi sila aatras. Iginigiit niya na ang mga magulang mo ay may implied permission batay sa usapan niyo sa hapunan at sa kanilang kontribusyon sa down payment 5 taon na ang nakalipas. Kalokohan yan, sabi ko. Sumasang-ayon ako. At kahit sinong hukom ay sasang-ayon din. Malinaw ang batas sa pag-aari ng property. Pero ibig sabihin nito, lalabanan nila ito sa halip na tanggapin ang responsibilidad. Napapikit ako. Isang bahagi sa akin ay umasa na kapag nakita nila ang mga legal na dokumento, aaminin na nila ang kanilang pagkakamali at hihingi ng tawad. Ang pag-asang iyon ay patay na ngayon. Anong susunod nating hakbang? Tanong ko. Magsasampa tayo ng kaso. Civil trespass at destruction of property. Ididemanda natin sila para sa gastos ng pag-aayos, danyos para sa pagkawala ng paggamit mo sa property, at mga legal fees. Base sa dokumentasyon na mayroon ka, diretsong kaso ito. Gaano katagal yan? Maaring 6 na buwan hanggang 1 taon bago tayo umabot sa paglilitis. Maliban, kung makikipag-areglo sila. Pero sa ngayon, hihiling tayo ng isang emergency restraining order para pigilan ang anumang gawain sa property at utusan ng pamilya mo na lumayo. Gawin mo, sabi ko. Ang boses ko ay matatag. Lahat, ang mga sumunod na araw ay naging malabo. Kumuha ako ng isa sa mga restoration contractor para simulan agad ang trabaho gamit ang sarili kong ipon at maingat na idinokumento ang bawat gastos. Ang restraining order ay ipinagkaloob ng hukom na halatang hindi humanga sa mga legal na argumento ng aking pamilya. Inutusan ng aking mga magulang at si Marco na lumayo ng hindi bababa sa 500 talampakan mula sa property hanggang sa maresolba ang kaso. Ang gulo sa pamilya ay naging brutal. Ang telepono ko ay sumabog sa mga mensahe mula sa mga kamag-anak na halos hindi ko nakilala. Lahat ay nagsasabing sinisira ko ang pamilya dahil sa pera.
Tumawag ang best friend ni Mama para sabihing dapat akong mahiya sa sarili ko. Ang lola ko, na 86 na taong gulang at karaniwang mabait, ay nag-iwan ng voicemail na nagsasabing dismayado siya sa kung anong klaseng babae ako naging. Tanging si Ana at ilang kaibigan sa trabaho ang nakaintindi. They are circling the wagons, sabi ni Ana nang ipakita ko sa kanya ang mga mensahe. Classic family behavior. Tinatabla mo ang nakasanayan, kaya lahat sila nagkakaisa para protektahan yon. Gusto ko lang namang aminin nila na mali ang ginawa nila at bayaran ang pag-aayos, sabi ko. Yun lang, isang Miyerkules ng hapon. Habang nasa opisina ako sa Maynila, tumunog ang telepono ko. Isang numerong hindi ko kilala. Muntik ko nang hindi sagutin. Pero may kung anong nag-udyok sa akin. Hello? Si Maya po ba ito? Tanong ng isang babae sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay propesyonal at malinaw. Opo. Sino po sila? Ako si Patricia. Mula sa Henderson Construction, ang kumpanyang gumagawa sa property mo, bago kami nakatanggap ng cease and desist letter. Gusto kong tumawag ng personal. Dahil may isang bagay sa sitwasyong ito na bumabagabag sa akin. Okay. Sabi ko. Dahan-dahan. Habang bumibilis ang tibok ng puso ko, nagpatuloy si Patricia. Ang kanyang boses ay maingat. Nang kunin kami ng mga magulang mo, nagpakita sila ng mga dokumento na nagpapatunay daw na may karapatan silang mag-authorize ng trabaho sa property. Pagkatapos naming matanggap ang legal notice mula sa abogado mo, kinuha ko ang aming file para suriin ang lahat. Ang mga dokumentong ipinakita nila sa amin ay bahagyang peke o hindi bababasa. Mali ang pagkakapresenta nila kung ano ang mga ito. Mayroon silang kopya ng titulo ng property mo, pero sinabi nila sa amin na nakapangalan ito sa kanila. Mayroon din silang sinasabing isang power of attorney na nagbibigay sa kanila ng karapatang magdesisyon tungkol sa property. Nanlamig ang buong katawan ko. Pagkatapos ng sulat ng abogado mo, patuloy niya, ipinaberipik ako sa aming legal team ang titulo, nakapangalan ito sa'yo. Sa'yo lang, at walang nakafile na power of attorney sa munisipyo. Pineke nila ang mga dokumento para kunin kayo, bulong ko. Hindi eksaktong pineke, pagtatama niya. Mas tamang sabihing nagsinungaling sila tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga dokumento. Pero oo, sa esensya, mali ang ipinresenta nilang autoridad para kunin kami. Kung nalaman lang namin na wala silang legal na pahintulot, hinding-hindi namin tatanggapin ang trabaho. Bakit niyo po ito sinasabi sa akin? Nag-atubili si Patricia. Dahil 20 taon na ako sa negosyong ito at alam ko ang pagkakaiba ng isang simpleng di pagkakaunawaan sa pamilya at isang bagay na mas seryoso, ang ginawa ng mga magulang mo ay lumampas sa linya. Karapatan mong malaman kung ano talaga ang nangyari. At isa pa, ayaw naming maipit sa gitna ng demanda na ito. Kung kailangan mo ng anumang dokumentasyon mula sa amin, ibibigay namin. Pagkatapos ng tawag, matagal akong nakaupo sa aking desk, nakatitig sa computer screen nang hindi ito nakikita. Nagsinungaling ang mga magulang ko. Sadyang nagpresenta sila ng mga maling impormasyon para palabasin na may autoridad silang gibain ang bahay ko. Hindi ito isang hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang kalkuladong panloloko. Isang krimen. Ang paghahayag mula kay Patricia ng Henderson Construction ay nagbago sa lahat. Agad kong tinawagan si Attorney Reyes at ikinuwento ang lahat. Ibang usapan na yan, Maya. Sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. Kung sadya nilang ipinresenta ng mali ang kanilang autoridad, maaari itong ituring na fraud. Tiyak na pinalalakas nito ang ating kasong sibil. Maaari ka bang makakuha ng isang nakasulat na pahayag mula kay Patricia? Sinabi ko sa kanya na handa silang magbigay ng dokumentasyon at ginawa nga nila. Sa loob ng isang linggo, mayroon na kaming isang detalyadong affidavit mula kay Patricia, kasama ang mga kopya ng mga dokumentong ipinakita sa kanila ng aking mga magulang. Ang ebidensya ay hindi matitinag. Ngunit sa halip na sumuko, lalo pang lumaban ang aking pamilya. Ang kanilang abogado ay nagpadala ng isang tugon na nagsasabing nagsisinungaling si Patricia para protektahan ang kanyang kumpanya na ang aking mga magulang ay may karapatang magpaganda ng isang property na tinulungan naman nilang bilhin at na ginagamit ko lang ang sistema ng batas para parusahan sila
dahil sa pagiging patas sa aking kapatid. Doon, may isang bagay na tuluyang nabasag sa loob ko. Hindi sila aamin, hindi sila mananagot, lalabanan nila ito hanggang dulo, at igigiit na sila ang mga biktima. Ang demanda ay umusad ng mabagal. Makalipas ang 3 buwan, sumailalim ako sa isang deposisyon. Ang abogado ng aking mga magulang ay sinubukan akong ipinta bilang isang makasarili at inggiterang anak. Ngunit sinagot ko ang bawat tanong nang mahinahon at may katotohanan, tulad ng itinuro sa akin ni Attorney Reyes. 8 linggo pagkatapos nito, nagsimula ang paglilitis. Tumagal ito ng 3 araw. Sinubukan ng abogado ng aking mga magulang na gawing emosyonal ang kaso. Nagpakita siya ng mga larawan namin noong bata pa kami, ng mga family holiday. Tumawag siya ng mga kamag-anak para magpatotoo kung gaano kami ka-close na pamilya dati. Ngunit nang si Attorney Reyes na ang nag-cross-examine, walang sino man sa kanila ang makapagpaliwanag kung paano nagiging katwiran ang pagiging close family para gibain ang bahay ng isang tao nang walang paalam. Walang sino man ang makapagtanggol sa pekeng power of attorney. Ako ay nagpatotoo sa 2 araw. Masaya ako para sa tagumpay ng aking kapatid. Sabi ko nang mahinahon ng tanungin tungkol kay Marco. Ngunit ang kanyang tagumpay ay hindi nagbibigay sa kanya ng karapatan sa aking ari-arian. Si Patricia ay nagpatotoo sa 3 araw. Dinala niya ang lahat ng dokumentasyon. Ang kanyang testimonya ay malinaw at direkta. Ipinakita niya ang mga tala mula sa kanilang paunang konsultasyon, kung saan sinabi ng aking ina na sila ng aking ama ang may-ari ng property. Sa huli, ang closing argument ng aming mga abogado ang nagbigay ng linaw sa lahat. Ang abogado ng aking mga magulang ay nagsalita tungkol sa pamilya, pagpapatawad, at kung gaano nakakalungkot na sinisira ko ang aming relasyon dahil sa pera. Ang closing ni Attorney Reyes ay mas maikli at mas direkta. Ang kasong ito ay hindi tungkol sa family dynamics. Sabi niya, ito ay tungkol sa karapatan sa ari-arian at sa batas. Ang mga nasasakdal ay hindi nagmamay-ari ng property na ito. Wala silang pahintulot. Sadyang nilinlang nila ang mga kontratista. Nagdulot sila ng libong-libong na pinsala. Malinaw ang batas. Sila ay may pananagutan. Nagdelibera ang hurado sa loob ng 4 na oras. Pagbalik nila, ang hatol ay pabor sa akin. Sa lahat ng bilang, iginawad ng hukom sa akin ang buong gastos ng restorasyon, lahat ng legal fees, at karagdagang danyos na nagkakahalaga ng 5,000. Nag-issue rin siya ng isang permanenteng injunction na nagbabawal sa aking mga magulang o kay Marco na pumasok sa property. At inutusan niya ang aking mga magulang na pumirma ng isang dokumento na kumikilala na sila ay kumilos ng walang autorisasyon na isasampa sa munisipyo. Napanood kong umiyak si Mama. Si Papa ay nakatitig lang sa mesa, ang mukha niya ay kulay abo. Si Marco ay mukhang galit na galit. Nanalo ako. Ganap na panalo. Pero hindi ko naramdaman ang tagumpay. Ang naramdaman ko ay pagod, lungkot, at isang malaking ginhawa. Lahat ng sabay-sabay. Ang resulta ng paglilitis ay parang isang lindol na yumanig sa pundasyon ng aming pamilya. Nag-iwan ng mga bitak na hindi na kailanman maaayos. Ang tagumpay ko sa korte ay simula pa lamang ng kanilang pagbagsak. 3 buwan pagkatapos ng hatol, nakatanggap ako ng isang certified letter mula sa abogado ng aking mga magulang. Nagdeklara sila ng bankruptcy. Ang judgment laban sa kanila na may kabuuang halos 5,000 kasama na ang danyos at legal fees, kasama pa ang sarili nilang gastos sa abogado, ay tuluyang sumira sa kanilang pananalapi. Ang bahay na kinalakihan ko ay malapit ng ma-foreclose. Lilipat sila sa isang maliit na inuupahang apartment. Ang lahat ng pinaghirapan nila sa buong buhay nila ay biglang naglaho dahil sa isang desisyon na puno ng kasakiman at pagwawalang bahala. Pero hindi pa doon natapos. Isang araw, nakatanggap ako ng isang tawag na hindi ko inaasahan. Si Patricia ulit mula sa Henderson Construction. "Maya, gusto ko lang ipaalam sa'yo," sabi niya. "Ang kapatid mong si Marco ay tumawag sa amin noong nakaraang linggo. Humihingi siya ng mga kopya ng lahat ng aming file na may kaugnayan sa property mo." "Bakit?" tanong ko. Naguguluhan. Sinabi niya na isinasaalang-alang niyang magsampa ng sarili niyang demanda
laban sa mga magulang mo. Napaupo ako. Si Marco, ididemanda sina mama at papa. Ang ginintuang anak ay bumabalikwas laban sa mga lumikha sa kanya. Ayon sa kanya, patuloy ni Patricia, niloko raw siya ng mga magulang niyo. Pinangakuan siya ng isang property na wala naman silang karapatang ibigay. Nag-apply daw siya ng mga loan at gumawa ng mga plano batay sa mga pangakong iyon. Gusto niyang gamitin ang aming dokumentasyon para suportahan ang kanyang kaso. Pagkatapos ng tawag, natulala ako. Ang pamilyang minsan kong sinubukang protektahan ay ngayon ay sila-sila na ang nagsisiraan. Tinawagan ko ang lola ko, na kinumpirma ang lahat. Nag-file na siya ng kaso noong 1 linggo. Sabi ni Lola, ang kanyang boses ay pagod. Tumawag sa akin ang mama mo. Humahagulgol. Hindi niya maintindihan kung paano nagawa sa kanya ito ng sarili niyang anak. Sinabi ko sa kanya na hindi rin niya maintindihan kung paano nagawa sa kanya ito ng sarili niyang anak na babae noon. Pero iba raw yun. Iba po ba talaga? Tanong ko. Hindi. Sagot ni Lola. Walang pinagkaiba. Ang demanda ni Marco ay aligasyon ng fraud, breach of promise, at financial harm. Hinihingi niya ang bayad para sa mga loan na kanyang kinuha at para sa emotional distress. Ang pamilyang minsan ay nagkakaisa laban sa akin, ay ngayon ay watak-watak na. Ang mga kamag-anak na tumawag sa aking makasarili ay nahati na rin. Ang ilan ay sumusuporta kay Marco. Ang iba naman ay hindi makapaniwala na kaya niyang idemanda ang sarili niyang mga magulang. Samantala, natanggap ko ang balita na si Isabel ay nakikipagdiborsyo na kay Marco. Sa isang hindi inaasahang pag-uusap namin, ikinuwento niya ang lahat, ang kanilang mga problema sa pera, ang walang tigil na panggigiit ni mama na sa kanila mapupunta ang bahay, ang kasinungalingan, ang stress ng lahat ng ito. Sinira kami, sabi ni Isabel. Pero higit pa doon, napagtanto ko na si Marco ay katulad ng mama mo. Pakiramdam niya, may karapatan siya sa mga bagay na hindi kanya. Sinisisi niya ang ibang tao kapag hindi gumagana ang mga plano niya. At ayoko nang gugulin ang buhay ko sa isang taong ganyan. Ang ginintuang anak ay tuluyan nang nawalan ng kinang. Ang perpektong pamilya na ipinapakita nila sa lahat ay isa lamang palang ilusyon. At ngayon, ang lahat ay nakakakita na sa mga basag nito. 1 taon. 1 buong taon ang lumipas mula nang matuklasan ko ang pagwasak sa aking santuwaryo. Ang bahay ay naibalik na sa dati. Ang bawat cabinet, bawat sahig, bawat pintura sa dingding ay muling nagpapaalala sa akin ng pinaghirapan ko. Ngunit ngayon, mayroon na itong dagdag na kwento. Isang kwento ng laban at tagumpay. Ang kaso ng bankruptcy ng aking mga magulang ay nagpatuloy. Sa huli, pinayagan ng hukom na ma-discharge ang karamihan sa kanilang mga utang. Ngunit may isang exception. Ang utang nila sa akin, sinabi ng hukom na ang mga utang na nagmula sa sadyang panloloko ay hindi maaaring basta-basta burahin. Mananatili ang kanilang pananagutan sa akin, isang permanenteng paalala ng kanilang ginawa. Kahit na alam kong marahil, ay hindi na nila ito mababayaran ng buo. Sapat na sa akin ang pagkilala ng batas. Ang demanda ni Marco laban sa kanila ay naayos sa labas ng korte. Ibinigay daw ng aming mga magulang ang titulo ng kanilang sasakyan at nangakong magbabayad ng maliit na halaga buwan-buwan. Isang maliit na bahagi lamang ng kanyang hinihingi. Ang pamilya ay tuluyan ng nasira. Sa gitna ng lahat ng ito, isang umaga, may kumatok sa aking pinto sa Tagaytay. Ang lola ko. May dala siyang isang basket ng blueberry muffins, ang paborito ko. Nandito ako para humingi ng tawad. Sabi niya habang umuupo kami sa aking beranda. Mali ako sa mga sinabi ko sa'yo. Mali ako na pumanig sa mama mo nang hindi man lang tinatanong ang iyong panig. At mali ako sa pag-iisip na ang pamilya ay nangangahulugang pagtanggap na lang sa anumang pagtrato na ibigay sa atin. Naluha ako. Salamat po, Lola. Alam kong hindi nito maaayos ang lahat, sabi niya. Pero gusto kong malaman mo na nakikita ko na ang katotohanan ngayon. At proud ako sa iyo dahil tinindigan mo ang sarili mo. Nag-usap kami ng matagal. Ikinuwento niya kung paano ang dating masayang Sunday dinners ay wala na. Kung paano naging mailap ang mga kamag-anak.
kung paano sinisisi pa rin ako ni Mama sa pagsira ng pamilya. Ngunit, sabi ni Lola, ang mga totoong nakakakita ay alam na hindi ikaw ang sumira nito. Sinira niya ang pamilya noong sinubukan niyang magnakaw mula sa iyo. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang hatol sa korte. Noong Oktubre, eksaktong 1 taon pagkatapos ng lahat, nag-organisa ako ng isang party sa lake house. Hindi isang family gathering, isang party para sa mga kaibigan ko, sa aking mga kasamahan sa trabaho, sa mga taong sumuporta sa akin. Nandoon si Ana, si Attorney Reyes, at ang mga taong nakakita sa aking paghihirap. Habang pinagmamasdan ko sila na nagtatawanan sa aking deck sa ilalim ng papalubog na araw, naramdaman ko ang isang tunay na kaligayahan. Ito ang pamilya ko ngayon. Ang pamilyang pinili ko. Nakatayo ako sa dulo ng aking pantalan, nakatingin sa aking bahay, sa aking ari-arian, sa aking santuwaryo na ipinagtanggol ko at naipanalo. Ang galit ay wala na, ang sakit ay unti-unti nang naghihilom, ang natitira ay isang tahimik na katiyakan na ginawa ko ang tamang bagay. Natutunan ko na ang pagprotekta sa sarili ay hindi pagiging makasarili, na ang pagtindig para sa iyong mga karapatan ay hindi pagiging mapaghiganti. At minsan, ang mga taong dapat sanang nagmamahal sa iyo, ang siyang pinakamananakit sa iyo, kung hahayaan mo sila. Ang laban na ito ay hindi kailanman tungkol sa isang bahay lamang. Ito ay tungkol sa pagtanggi na maging invisible, pagtanggi na maging convenient, pagtanggi na isakripisyo ang sarili ko para sa mga taong ang tingin sa akin ay isang hadlang lamang sa kanilang mga gusto. At sa pagtangging iyon, sa laban na iyon, natagpuan kong muli ang aking sarili. At sa wakas, ako ay malaya.